Alright, good morning po sa inyo mga kapatid. So, pag-usapan naman natin itong pambubudol na naman ni Aimee. Dalan-dala na ako rito kasi yung panukalang batas niya ng New Omnibus Election Code Act, ito po ay panukala niya rin po noong 2022. Yan. Siya yung author, siya yung committee chairperson. Ano ho nangyari? Tinengga niya. Yan, yung New Omnibus Election Code na yan. Ito po yan noong 2022. Filed August 15, 2022. Ano po ang nangyari? Pagdating po ng September 7, yan po ay nagkaroon po ng first reading. No. Yung pagkatating ng first reading po kasi doon, babasahin yung title, ganyan-ganyan. Tapos, i-refer ito ng Senate President dun sa appropriate committee. Which is, yung committee pa rin niya po ang binagsakan nito. So, sarili niyang panukalang batas, siya rin po yung committee chairperson, tingnan nyo ha, hindi pa niya nakuhang mapausad, hindi niya po naipasa. Diba? Hindi lang po yan, meron pang hybrid election bill yan. Oh, eto. Ito yung hybrid election bill niya. No, ayan hybrid election act. Ito yung New Omnibus Election Code. Napagbaliktad ko pala. Ayan. So ito naman final niya po ng mas maaga, May 23, 2022. Final niya. Ano ang ending? Wala na pong nangyari. Isipin mo yun magpa-file. Ito yung nakakatawa. Nag-file siya dito noong May 23, 2022. 7 days na lamang po magpapalit na ng administrasyon. 'Di ba? June 30. Hindi pala 7 days, isang buwan and then 7 days. Wala na pong kinahantungan. Bakit magpa-file ka ng panukalang batas nang kakapusin na sa araw? Ano kasi Robin Padilla nag-file ng resolution naka-adjourn sinidye. Eto pa, napansin ko po yung history niyan ng Omnibus Election Bill na yan. So, sinimulan po ni Soto 2018. Kay Soto naman, kay Tito Soto, 2018, final. 2019, final na naman yung hybrid election bill. Ayan Di ba? Bakit laging pina-file? Pagdating ng panghuli niyang file yan, December 14, 2020. Diba? Hindi nila pinapasa. Siya pa Senate President niyan. Pagdating ni Aimee, yan. Diba? Sabi pa niyo, how do we know that our votes are counted correctly by a fully automated election system? We don't, sabi niya. Kasi nga naman, bakit automated, di ba? Ang nasa Omnibus Election Code, transparent. So, ibig sabihin, dapat nakikita ng naked eyes kung ano yung binabasa. Di ba? Dapat yung manual talaga. Pero sayang, ang ganda ng panukala hindi nila talagang tinatrabaho. Kaya sabi ko, kung di ako nagpapaniwala na ito pong New Omnibus Election Code na ito, malamang susundutan pa niya ng hybrid election bill na naman yan. Tapos, pagka mainit ang usapin, talagang bida-bida, ganyan. Pagka tapos na naman na, hindi na pinag-uusapan, wala na, tahimik na, hindi na papasa. Ang tindi. Ikaw may-ari ng, ikaw ang author, ikaw yung committee chairperson, ikaw rin yung tumenga. Ay nako. Tapos ngayon may ganun na namang panukala. Ito yung ini-refile naman niya. Tutusin, hindi naman mauubusan to ng oras Kontrinabaho to Tsaka yung hybrid election bill sabi rito, isang panukala para baguhin at gawing mas angkop ang ating Omnibus Election Code sa kasalukuyang modernong panahon. Kabilang sa mga layon nitong repasuhin ang sistema ng party list at gawing mas inklusibo ang halalan para sa mga miyembro ng iba't ibang sektor at iba pang mga probisyon. Diba? Maganda sana yung layunin. Ang problema, pag tinatrabaho na.
'Di ba? And then she was thinking of the old law would be beneficial for her. So abangan po natin yan kung paano niya pauusadin yan. Kasi pagdating ng session ng July 29, 'di ba? Magano yan, ano bang 28 tapos 29 ganyan. So tingnan natin. Sana hindi na po niya ito itenga. Hindi ako nagkakamali, sa kanya naman napunta yung dating committee na hawak niya na may kinalaman diyan sa eleksyon. Okay, so iwan natin to. Maikli lang naman yan eh. Alright, so good morning po sa inyo. Dito ako naman nalulungkot kasi eto sa alam ko etong pangyayaring ito somewhere in San Miguel, Bulacan. Yung mga kababayan natin bandang sa mga probinsya, yung mga nagtatanim ng palay, no? Dumadaing po sila. Pababa ng pababa kasi yung yung touring ng mga traders sa kanilang mga palay. At ito ang masaklap. Dinadahilan po ngayon ng mga ito yung 20 pesos na BBM rice. Yan. At kaya rin daw po nalulugi yung mga nagtitinda ng bigas dahil po sa BBM rice na 20 pesos ang kilo, merong 29, diba? Merong 30, yan daw po. Ano magagawa natin? Kinakailangan ng gobyernong siguraduhin po na affordable ang presyo ng pangunahing bilihin, lalo na nitong bigas. Di ba? Halos lahat ng mga Pilipino kumakain ng bigas. Ginagawang kanin, niluluto. So, ang ginawa ho nitong mga magsasaka, syempre siguro may pera sila, pambili ng palay, may taniman, no, ang kiskisan ng palay ngayon madali na. May nabibili ng makina. Tapos may nabibili na ring mga para maisako mo, matahi. Meron na rin na hindi kinakailangan ng napakalaking lugar, hindi katulad nung araw, 'di ba? Na merong mahabang pinaka parang fan belt. Tapos ang haba-haba nung lugar na paglalagyan, ang laki-laki, aakyat ka pa sa taas, ibubuhos mo pa sa second floor yung palay, di ba? Tapos ang daming pila-pila mga balding nahuhulugan ng mga ipa, ng mga darak. Ngayon, hindi na, napaka-simplified na. So, ito ho yung video nung sinita sila eh. Yan. Bawal yan, pinapatay niyo yung mga negosyante dito. Oo. Dapat yung ginagawa yan. Magkanong benta nila niyan? 760 for 25 kilo. So 25 kilos, ibig sabihin nasa 30 pesos ang isang kilo ng binibenta nilang bigas. Meron ba kayong sa inyo na lang, alis na po. Pwede. Ano na natin? Pwede kaso niya. Pwede ba kayo? Kakasuhan eh. Anong kakaso niyo, Mayor? Economic sabotage. Pero yung mga hoarders, hindi nyo tinatrabaho. Diba? Dapat yun ang binabakbakan ng mga LGU. Yung mga hoarders ng bigas, mga nagko-control ng paglabas ng supply. Bakit hino-hoarding? Under the law of supply and demand. Pag maraming supply, mababa presyo. Kapag